Nakasama na siya unang press con, ngayon mas nakakasama ulit. Miss Maan, can you greet the vloggers please and the TV crew? Hi, good morning po. Thank you po for coming. Yeah, oo. Luwag-luwag natin. Ang laki ng venue. Charot. Okay, and of course, siguro sa ilang years ng Star Cinema, lagi natin siya kasama. Lagi siyang kadikit ng mga blockbuster movies ng Star Cinema. The one and only, our creative manager, Miss Carmi Raimundo! Miss Carmi, ayan. Bati ka, Miss Carmi. Alam si Miss Carmi, sobrang successful siya. Nagpapa-workshop na siya dito sa ABS. Ayan. Miss Carmi, greet mo naman using the mic. Magandang umaga po. Yes. Diba? Good morning po. Thank you, Miss Carmi. And of course, ang author ng book, alam natin ang galing from the pop fiction book, The Bet. Please welcome Miss Kim Villanueva. Hi, Miss Kim. Ayan. Good morning po. Ayun. Ayan, malapit na siya but we have to start. I'd like to call him the lead star of the movie. The female lead, ang bidang babae ng pelikulang ito. Please welcome the very promising and now a certified star, Miss Liza Soberano. Ganito ang gandang gusto niyo. Tingnan niyo, walang make-up. Oh! Diba? Pusod lang, tsaka konting pulbo. Bebe, bati ka nga sa kanila. Hello po, good morning everyone. Thank you for coming here and thank you for showing your love and support. I'm sorry na Julie po. No, we're good. Ayan, it's gonna be worth it, sabi ko nga sa kanila. And of course, ang ating director. Please welcome Theodore Ted Boborol. Hi, Directed. Please. Good morning po. Thank you po. Ayan, so we're waiting for Ken, but definitely he's gonna be here in no time. But bago dumating si Ken, we'd like to show you the updated. This is the full trailer of Just the Way You Are. Please watch this. Let's say, trying to test yung love team nyo o yung kilig factor. Deliberate ba yan na you experiment on your love team? Tama, no? Kung they plan, they experiment, we actually they explore. We talk about it, what our strengths are, and what our weaknesses are. Like parang what works for us and what doesn't. Kailangan ba sabihin what we think works for us? Hindi, siguro napag-usapan na po namin na parang our strength is that we can be very parang innocent yung characters, but we can also play it up a little. Like dito sa movie, we were able to play it up and make it more not naman sensual, but a little more playful or parang nag-tease, but it doesn't take away the wholesomeness of the love team. And also, oh yeah, anyway, yun yung sa movie namin, yun, nag-play up kami a little bit. It's far from Forevermore kasi dito we speak in English, and basta sobrang layo po ng characters namin. But there are still, yung mararamdaman mo pa rin yung pag-wholesomeness pa rin ng yung mga characters and the innocence and hindi ko maisip ngayon. Basta yun yung Okay, direct naman. In terms of the other characters, kasi syempre, sa pag yun to, mga rom-com, ganyan, palagi na lang, center na lang sa love team. Paano naman yung mga other characters na, ay, parang lang ba sila, siningit lang sila, ganun-ganun. Actually, proud ako sa movie na to kasi yung other characters, even if they are the ones who are friends of the main characters, they have their own lives. So actually, full yung characterization ng mga writers sa kanila. Even if wala sa mga eksena, even if like for example, the character of Adriana, si Sue Ramirez, even if she's just the best friend of Sofia, ramdam na dun siya. Ramdam mo may pinagdadaanan din siya sa mga family niya, sa org niya, may mga sarili rin siyang concern. Even Andre, even if siya yung best friend ni Ken, meron din siyang sariling problema. May sariling pinagdadaanan. Hindi pa yung focus na sa kanila, but their characters na feeling ko well-rounded and yung characterization full. In terms of production man, direct, kasi yun nga. Ayon sa artista naman.
Sige po. Ay, go po. Go po. Sige, magkahiyaan pa kayo. Go direct, sige. Ano po? Yung ano lang, Focus sa kanila. Ay, hindi naman kasi for me, when you watch the movie, you will see the other actors in a new light. You'll probably, for example, you probably saw Yves Flores in Forevermore na napaka soft-spoken, yung best friend na nandito sa tabi. Pero pag nakita mo siya sa movie, pag napanood mo siya sa movie na to, sobrang iba siya. Sobrang Janos del Prado. Yves Flores, yung totoong Yves Flores lalabas. Even si Sue Ramirez, kung nakikita niyo sa mga MMK niyo, yung mga nasaan ka na kailangan, ito napaka-conservative, napaka-tahimik. Dito naman, iba rin siya. Iba. Sobrang may spunk. Kasi yung ibang characters din yung kilala, versus na Erin Ocampo, si Alex Diaz, yun, yung feeling ko makikita nyo sila in a new light sa movie na to. So, I don't think na kahit na yung focus ng movie ay sa mga main actors, feeling ko may madidiscover yung mga producers at yung mga ibang directors sa support na parang, kaya pala ng artistang itong ganitong klaseng role. Okay. In terms of production naman, kasi ginawa ba to immediately after Forevermore or habang Forevermore nagtitaping na rin kayo ng movie? Nag-start tayo, alam natin di ba lahat, nag-start tayo before Forevermore. Tapos, nung nag-start na yung production, pumasok naman yung TV series. So, yun yung sinasabi ni Liza na isa sa mga naging difficulty nila. Kasi sumasabay. Sabay yung taping ng Forevermore, tapos nag-shooting din ng nitong Just the Way You Are. Tapos, after Forevermore, meron pang mga remaining na konting sequences, nag-resume and we finished it. So, sabay siya. Mas nasunod naman ng TV, di ba? Charing! Kinuha na lahat ng schedule. Pero it was a phenomenal teleserye na talaga naman dun sila kinapitan and now we're gonna see them in a movie. Direct, anong inspiration mo? First rom-com mo to, di ba? Marubdo ba mga teleserye yung ginawa mo eh? As a rom-com director, anong inspiration? Paano mo pinipare ang sarili mo na, teka, first movie? Yes po, First movie tapos rom-com. Tapos sa teleserye mo kasi lahat matigat. Oo, yung mga, like for example, yung teleserye, yun nga, tama nga si Sir EJ, yung lahat ng teleserye ko mas more of yung drama, melodrama. And then, siguro naman, hindi rin ako nahihirapan kasi Star Cinema baby ako. At yung nung creative assistant ako, yung may mga nasulat rin ako na rom-com. Nag-provide ako ng additional screenplay dun sa Juday Piolo na Till There Was You. And then, yung kina John Hart na My First Romance sa mga Sandara dati na movies. So you worked with Miss Carmen na rin pala before? Yes po, sa My Big Love ni Tony and Sam. So yun po. Yung mga creative managers, Vanessa, you worked with Miss Vanessa na, yes po. Chris Gasman, ganyan? Yes, si Vanessa, si Chris. Yes, opo. Opo. Yun, so, and basically inspiration ko naman is sometimes, diba, you get a little part of your personality and you inject it in the character of in the characters of the movie. So parang feeling ko yung the way yung kilig dito, parang feeling ko very yung medyo repressed yung character, repressed kilig, yung pigil pero deep inside internal, tapos hanggang sa bumuka, parang ganun. So sino yung pigil? Liza or Ken? Liza. Kaya parang mahusay na nagansan. Okay, thanks Direk. Okay, more question. This is interesting. Ayan si